Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay July 11, 2024. So sobrang lakas naman sipa ng index natin ngayon. So balik agad tayo sa 6,609.24. So nag-up kasi yung index natin ng 1.85%. So sobrang lakas niya. And pero maliit naman yung net foreign buy 68.47 million. Pero anyway, since malakas yung galaw natin sa kanya, majority is yung mga big caps nagliparan yung kanilang mga galawan. So ibig sabihin lang talagang magaan yung mga stocks natin, madali silang paggalawin as of this time. So ito nga si GGS na una sa listahan natin kasi di ba battered itong stocks na to, nag-up siya ng 5.32%. So isa yata to sa top earners sa sa market natin. Tapos meron siya maliit na net foreign buy 2.99 million. So tuloy-tuloy yan. So yung galawan pala natin, 'di ba, sobrang taas niya, 1.85%. So baka trinace natin yung galaw ng ng US market kagabi kasi nag all-time high na naman lahat ng indices nila sa bandang US, pero ngayon medyo pa pullback na siya eh. Tapos yung Asian markets, kung papansinin mo mamaya, lahat din po is halos berde yung galawan. So malalaki din yung mga sipa ng ating mga stocks. So hopefully hindi trap yung ginagawa ng market natin kasi halos nandun na sa 6,700 na resistance ng ating sideways na channel. Pero medyo ampaw nga yung karamihan ng mga big caps na stocks natin. Okay, so pangalawa dito sa trending stocks natin, Converge. Matutuloy na kaya yung yung breakout nito? Parang gusto na mag-breakout 3.83% and meron siyang 28.82 million na net foreign buy dito sa market. Tapos si ASEN, ayan, balikwas din siya, 4.15%. So lakas na yung sipa nito Pero meron siyang 18.29 million net foreign sell naman si ASEN natin. Si Pure Gold, nabuhay din siya. Breakout pa to, parang breakout din to, 4.29% and meron siyang 3.86 million na net foreign buys. Si dito, nagtitrending pa rin siya. Siguro nag-aantay ito ng news with regards sa investor natin. Pero drop siya, negative 0.49% and meron siya 1.16 million net foreign buy dito sa market. Tapos si A-REITs, ayan, ito breakout talaga to si A-REITs natin. 2.86% pero parang nag-profit taking na siya kaninang closing. Negative 54.57 million net foreign sell si A-REITs natin. Pero maganda yung galaw niya kasi nasobra niya ako ng S. Irit lang. Ayan, so, pero maganda yung galaw niya kasi nag-breakout nga siya. Tapos, di ba, alam ko na mimigay na siya ulit ng another um, 1%, more than 1% na dividends sana. Kasi yung total dividends niya per year is halos nasa 6% siya, di ba? So, okay na rin. Panalo yung mga IRIT investor natin. Pero ewan ko lang doon sa ibang REITs. Kasi ito lang yung isa sa pinakamalakas na REITs naman. Okay, so silipin natin yung price action natin dyan. So, disclaimer guys, as usual, yung mga bago dito sa channel natin, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabi natin yung ating vlog is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamit ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Always due diligence po kung ano yung stocks yung bibili mo naman. And then follow mo ako as always dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para medyo lampas naman tayo ng 40K subscribers and join ka dito sa trading group kung gusto mo ng guide during this difficult time dito sa markets naman natin. Ayan, so pwede mong i-double check po yan. Okay, doon sa mga nakasubscribe, maraming salamat po as usual sa viewers dito po sa ating trending stocks, mga company reviews, yung mga sample na learnings natin sa mga companies, profit or loss sa market, yung ating sample trades, plus basic indicators, yung mga technical analysis na ginagawa natin. Fundamentals is yung mga risk management, and PSE stock market studies is yung mga basic na learnings po natin dito sa markets naman. Yan. Follow mo din po ako dito sa ating Palapi Trader Crypto to. Ayan, pabalik na si Bitcoin natin nasa 58K ulit siya. So halos maka-break even na yung mga bumili sa support natin sa 60K. Hopefully hindi siya mauntog sa 60K. Follow mo lang po ako dito para sa mga play to earn games. Wala pa naman tayong bago. Pero later on, meron yan. And dito sa social media, follow mo din po ako dito sa ating Palapi Trader na Facebook account or dito sa Palapi Trader na Facebook page. Pili ka na lang po ng
i-monitor mo para updated ka sa mga posts. Bodega Picks, yung mga articles natin dito sa local, dito sa US, and dito sa bandang Cryptos. Twitter, wala pa yung summary ni saglit. Baka meron na si Philippine Stock Exchange. Puro si Harry Roque yung lumalabas dito sa feeds ko dito. Okay, so wala pa yung pinaka-summary ni Philippine Stock Exchange. So basahin na lang natin kung ano yung mga posts natin. Ito kanina, o kahapon siguro to na na galawan, di ba? Oh, ngayon pala, tama, sorry. 50 minutes ago. So, post ni Billionaire yan. So, panalo si Gokong Wei, Siblings, sino kaya to? SM, SMPH, Ali, mukhang tumas din siya. Bilyar, bumaba yung stocks niya, si Belo, and si Yochenko natin is nag-drop yung mga stocks naman nila. Ayan, foreign funds sold. Ito yung mga binenta, BDO, BPI, Metrobank, ACE, FGen, Manila Water, FB, Jollibee, Max, CHP, AC, Aboites, Ali, A-REITs, PhilReach, Meg, RCR, Cebu, ICT, saka si Plus. Tapos yung mga binili, konting-konti lang CBC, PNB, AP, MER, Shell PH, SPNEC, CNPF, EMI, GGS, LTG, CRIT, Double Dragon, Robinson, Globetel, Converge, dito, si Bloom at saka si Web. Ayan. Plus, ayan. So, gusto yata mag-breakout ni Plus. 0.83% rank 482 in the Maiden Fortune Southeast Asia's 500 list. Pero ano kasi, medyo maganda kasi run up niya, no? Naging bagger si Plus natin. So, two PSA clarifications daw kay dito and PHR for the non-denials. Pero na-confirm naman, di ba? So, okay. So, parang post lang niya yan. Miguel Camos. Okay, ano daw yung Digibank na maganda? So, tignan nga natin to habang mahina yung market natin. So, Maya is 15%. Ang laki naman nito. Ang laki CIMB, 15% din siya. Scartech, 6.5. Own Bank, registered kaya ito mga to. Bangko, up to 5%. C-Bank, ito alam mo, C-Bank, 4.5% na lang siya. Digital Bank, up to 12.75. And then, sino ba to? Union Bank ba yan? Up to 4%. Ayan, so grabe naman to si CIMB. Yung G-Save niya is 15%. Pero may cap siya. So 100K lang siya. Pero okay na rin kasi 15%, di ba? Sa isang taon. 15K yan. So laki Laki ng mga promo nila Cbank 350K pero 4.5 lang siya. So halos 15K din siya in 1 year. Okay, so pwede nating gawing passive income to mga to So hopefully, ayan, Maya lang kilala ko dito CIMB. The rest, Cbank kilala ko. So the rest yung mga logo natin, hindi ako masyadong aware. Okay, so GGS, yung isa sa mga winners natin, nag-up siya ng 4.75%. So maganda yung galaw po ni GGS natin. PX to secure more funds for phase 2 of Silangan. PX is eyeing to raise 400 billion to finance the second phase of Silangan mine project in Mindanao. Megawide Construction, lease 5 billion fixed rate bonds. Cebu at saka Sipal look to expand their seat capacity. PX, CAPX malakas is looking to raise at least $400 million via follow-on share sale and loan in the fourth quarter of the next year in 2026. Fruit hike its budgets for capital expenditure. Lipanto Consolidated Mining Unit agree with Goldfield to end shareholders pact. Tapos si Ali continues share buyback transactions naman. Ang daming binili ulit ni Ali, di ba, kapon? URC said its board directors has approved proposed to form joint venture with Green Cycle Innovative. So SEC emerged as one of the 8 best managed companies in the world, rather in the Philippines, lalong-lalo na sa dividendo, di ba? Most organized investor relation kasi ayan, most consistent dividend policy. Grabe nga naman mamigay ng si SEC talo niya sina di ba? Mayabang. Nagto 20% tayo per year sa dividends kay SEC natin. So maganda, very very to talagang sa mga investors yung ni SEC natin. FGen is interested in privatizing the 796.64 megawatt Kaliraya Butokan hydroelectric complex. PX may response. Robinson, conference project launch and 4-month indications.
So ito yung bago niyang project. Yung kalawan natin kanina umaga. Okay, mga banks, sabi niya okay naman. Timeline set for dito FOO. Ayan. So may price pala tayo dito, hindi lang siya 2 pesos. So kaya siguro medyo na-dismaya yung yung traders natin kasi 'di ba yung mga last na vlog natin sa kanya, 2 pesos yung binibenta nitong si dito natin ng mga shares. Binigyan niya ng range 1 to 2.15 peso per share. So may chance pa pala na mas mababa siya ng 2 pesos doon sa ibebenta niya ng mga shares. Di laglag tayo niyan kapag piso yung napagkasunduan. So hopefully mag-settle sa 2 pesos para yung current price niya na nasa 2 pesos mag-stay naman siya. So formal run will be August 19 to 27, listing on September 3, 2024. Ayan, so syempre, dilution yan kasi medyo up to 1.95 billion shares. So ang worth niyan is halos 4 billion kung 2.15 pesos per share. Okay? So S&P, ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-lift sa lahat sa global markets kasi maganda siya. S&P 500. Nag-up siya ng 1.02% kagabi. Okay, share buyback transaction, Robinsons, Costco, URC, Ali, at saka si House, SEC, okay, panalo. Dito is in a mission to raise more funds. Tapos share buyback lagi si Ali. Hopefully maubos niya yung mga bearish natin. S&P 500 rises above 5,600 level. Pero mamaya parang pullback naman siya. So mga winners dito is ulit, yung mga AI stocks, AMD, Nvidia. So parang puro mga semicon, no? Apple, Microsoft, Marble, semiconductor dito Alphabet C. Ayan, so sila po yung mga winners. Treasury yields remain fairly stable after strong 39 billion sale of 10-year notes. Saan ba to? Sa US naman to. Okay, so US. Tapos yung galawan nga nila ito. So tigwa 1% yung tatlong major indices natin sa kanya. Kung hindi mo alam yung mga stocks na nandito sa Dow Jones, Nasdaq, S&P, yung mga trade sa US, pwede mo tignan yung ano natin dito. Ayan yung mga listed stocks sa S&P, Dow Jones, at saka sa Nasdaq. Pwedeng nagbago ng kaunti kasi medyo late, medyo hindi updated yung file natin dyan. Pero halos nandiyan pa rin naman yung mga binabanggit natin na stocks. Okay? So yun po yung mga galawan, news dito sa Twitter. Patalasas ulit tayo. Yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel natin. Okay, so and then may nag-comment doon sa YouTube channel natin. Di ba sabi ko gusto mag-trade sa US gamit ang eToro. So parang nabasa ko nga din yung mga news na related sa kanya. Dahil palang gustong iba ng SEC. Hindi ko pa confirm kung ba na si XM Trading, kilala din yan sa Philippine Forex Trading natin. Meron nga tayong vlog sa kanya. Tapos si Itoro kasama din yan sa mga gustong iban. Kasi hindi yata sila nag-register sa SEC. So ngayon, ano na lang yung pwede natin gamitin sa international markets? Parang wala. So ang tinitingnan ko is, hindi ko pa confirm si TD Ameritrade, di ba? At saka si Interactive Brokers. So tingnan natin. Kasi maganda talaga sa US. Pwedeng nasa peak na, pwedeng nasa peak na rin si US. Pero later on, di ba? Para sa mga susunod na galawan is kasi medyo hirap talaga sa ewan ko lang ako ramdam niyo. Pero medyo hirap talaga sa sa Philippine markets kasi yung index natin napaka-sideways niya. Okay? So check mo na lang po kung gusto mo ng guide later on check natin yung global markets na binabalak nating gawin. Okay po. So tingin tayo dito sa galawan sa stocks. Okay, so grabe naman yung lakas niya, no? So kahapon medyo bearish nga ako sa kanya kasi yung ka konti-konti na 300 million net foreign buy natin last week, di ba? So kahapon 200 million net foreign sell. So sabi ko wala na naman, baka laglag na naman. Pero lumaban siya ngayon. So may pumasok na konti, 68.47 million. And kanino kaya yung stocks yan? Hindi naman si A-Rates kasi lumabas si A-Rates ng kay Converge, 28 million. Pero hindi ko nakita kung saan yung majority na pumasok. So anyway, very good. Regardless, kung konti lang yung foreign buying, okay pa rin yan, 1.85% kasi tumaas yung market natin. So 7K, 6.7 yung resistance natin, ilalagay natin dyan. And confirm na yung sideways natin kasi halos nandito na sa pinaka main na
resistance po si index natin. Ayan, oh. So, nandiyan na tayo sa 6,700. Mali mo, may konting false breakout pa siya dito, pabalik, di ba? Kaya lang kasi yung foreigners, no? Yun yung lagi natin reklamo dito sa market natin. Ang bilis ng recovery, pero wala naman siyang karga. So, kaya nga parang trap, di ba? Kumbaga, kasi wala naman tayo nakikita na buyers. So anyway, hopefully tuloy-tuloy yan or kung meron man tayong pullback kasi dahil walang foreigners, hanggang dito lang sa 6,400 na pinaka-support level. So sa ngayon, okay siya, di ba? Maganda yung pinapakita ng market. So continuous yung trend, papunta actually, malapit na nga sa overbought condition si PSC natin and bullish pa rin yung MACD formation. So makita mo dito sa hindi yan yung hindi yan yung top winners sa top losers. Makita mo yung top volume trading. So makita mo berde karamihan, no. So konti lang nakita natin na red. So ngayon ang pinaka-winners. Tingnan na lang natin pinaka-winners kasi majority ng ng big caps gumalaw talaga. So dito na lang ako titingin. So dito sa may volume GGS yun na una. And 164 yung traded volume niya. So makita mo dito may setup na. Ayan, nakompleto na. Hopefully, yan na. Kasi ito, nag-false breakout siya kasi may pullback, pero nag-bounce naman siya. Tapos Manila Water, malakas din, no? Bumalik siya 4.58%. APX, ito, pa-breakout na naman si APX natin. ASEN, 4%. So, bumalik din siya. IMI, 4%. Converge. So, ito nga sabi natin, medyo gusto mag-breakout. And Ion, meron na ba si Aya? Parang buhay na si Ionics natin. Tapos si A-REITs. Ayan. A-REITs ako ng A-REITs. A-REIT lang. Ayan. So 2.96% and breakout nga siya. Mamaya silipin natin yan. Okay, so yun yung mga major movers. Si Jollibee nag-bounce din siya. Tapos sa losers is SSP. Wala namang volume to. 30K lang pala to. Si MRC, ito medyo nag-uukay si natin, no? MRC. So tingnan mo si MRC. So June 3 hanggang July 11, 1 month na siyang oversold. So ayaw pa rin umakyat. So may gusto lumabas siguro na malaki na hindi makalabas kasi pag binuhos niya baka lalong bumagsak yung price. Ayan. So medyo tagilid si MRC natin na. JO, minus 6%. Meron din siyang breakdown. Si Ani, nag-breakdown na. So medyo malaki na naman yung volume niya. Oh. Matuluyan na kaya itong si Ani, 5%. Tapos si Tugs, 3%. And sino pa? Notable na may volume LCB. Wala na, no? Walang volume yung iba. Okay, so yun po yung mga losers at winners dito sa market. Okay? So bullish yung itsura niya. And makikita nyo, majority ng galaw natin is mga big caps talaga. Ayan. Okay? So tingin tayo dito sa global markets. Ayan, mukhang laglagan dito. Kasi ang lakas naman kagabi. Ang lakas ng galaw niya, more than 1%. So, siguro obvious naman na magpo-pull back itong si US market. So, pero kung titingnan mo yung mga, halimbawa si S&P futures kasi ito Si S&P natin, all-time high siya. So, banat na yata yung mga indices dito sa US market. Kaya nga titignan ko yung time na ba para bumili ng gold. Kasi di ba pag bumagsak to mga to, nag-correct. Siguro ghost month, no? Magko-correct siya. Gold yung puntahan ng mga traders naman natin. Okay, so tingnan natin mamaya. Mali mo, meron pa rin kasi bullish pa rin. European markets, okay din siya. So, lakas. Lakas ng Europe. Tapos, ano nangyari dito sa Asia? Ayan, malakas din sa Asian market. So, si Hong Kong, 2%. Oh, grabe. India lang namula pero alit pa, nag-grip 0.03%. So, halos lahat is very bullish din. Taiwan, no? 1.6%. TSMC, di ba? Taiwan Semiconductor. Isa din sa pinakamalakas na $1 trillion stock sa global markets natin. Okay? So, very good. Lahat is bullish maliban sa futures. Bitcoin, bullish na rin siya kasi halos 60K na siya o 58K. Si Ethereum balik sa 3K. Si BNB 533. May mix tayo ngayon na bumabagsak si ABAX. Pero the rest, PRX umakyat 3% near USD. Up siya ng 3%. So majority pa rin is naka-recover na dito sa crypto. Konti na lang o 2K na lang o 1.6K is balik na ulit siya doon sa support
last time na 6,000, 60,000 level naman. Okay? So yun po yung galawan sa crypto. Pag-usapan natin ng mabilis yung ating mga trending stocks. So wala tayong makita na, wala na ako nakikita na ano, 20% sa isang araw. So mostly lahat ng traders is nakafocus yata dito sa ano, mga big caps na stocks natin. So isa sa mga battered stocks natin, syempre itong si GGS, pero fundamental wise, di ba? Sabi natin, okay naman siya. So yun nga lang, battered talaga kasi yung galawan natin sa kanya is um, malakas yung descending triangle niya. Pero sa ngayon, parang gusto niya mag-bounce. So based lang dito sa galaw niya, nagkaroon siya ng support dito sa 26.47. So mukhang maganda yung pinapakita niya. So on the way na rin sa recovery yung ano, yung RSI niya is slightly, mali yung indicator natin, slightly above yung 50. RSI 50 level niya. Oh. So halos nandun siya. And pa-recover na rin yung itsura ng MACD formation naman natin. So hopefully yan na yung recovery. So kung magtuloy-tuloy tayo, meron siyang malapit dito na resistance. 28.76. Pero kung once breakout tayo dyan, 30 pesos yung ano, yung next na usapan natin kay GGS. So hopefully yan na yun. So ito yung previous na nag-try siya na mag-revive pero na-pull back. Hopefully ito na yung tamang revival nito si GGS natin. Kasi wala naman tayong problema sa ano eh. 'Di ba? Sabi natin, wala naman siyang problema sa ano, sa fundamental. Kaya lang yung long-term outlook niya kasi sobrang lakas na pala ng downtrend nitong si GGS natin. Okay? So ano mananalo in the long run, fundamentals o price action? Tingnan na lang po natin. So very good yung galaw niya ngayon, 5.32%. Wala siyang catalyst and meron siyang konti, 2.99 million net foreign buy. Kapon kasi medyo lumabas din yung ano, di ba? Yung foreigners na siya may net foreign selling to kahapon eh. Pero mukhang hindi pa bumabalik karamihan na lumabas. Kahapon naman sa kanya. Okay? Next, Converge. Ito lang pakiramdam ko lang Kasi medyo biased tayo dito. Meron tayong hawak na Converge. Gusto mag-breakout nitong si Converge natin sa 11.6. Ayan. Medyo may konting onto kanina. Pero kung titingnan mo, syempre, bigger picture pa rin tayo. Pa-recover pa rin naman siya. So, ascending triangle formation and nag-create siya ulit ng ano, di ba? Meron siyang, ito yung isang low and nag-create siya ng higher low. So, very good. So, on the way siya para sa breakout, 11.6. Pag breakout natin, 12 na yung usapan natin kay Converge. Okay? So, hopefully tuloy-tuloy yan. Tapos, RSI is okay siya. Bullish pa rin. Pero medyo sideways yung, ano, yung itsura ng MACD formation. So, 28.82 million net foreign buy and 3.83% up for today's trading si Converge. So on the way sa breakout po yan, si Converge natin, hopefully. Next, ASEN. So bigla ding nagbalik yung ayun, panalo ng 1% ng dividends yung mga ano, bumili. So up siya ngayon ng 4.15% pero ba't kaya net foreign sell to? 18.29 million net foreign sell si ASEN natin. So based dito sa galaw, sideways pa rin yung ano yung picture natin kasi nag-retest lang siya dito sa previous support natin na malapit sa 4.5 peso level. Okay, so hopefully makita natin for the coming few days mag-settle above RSI 50. Pag tinitignan ko yung RSI niya, bearish yung ano, meron siyang divergence, no? Ayun, yun pala yung term. May divergence yung ano niya, yung price action saka yung RSI. Ayan. So, pero kung makalampas naman yung RSI natin later on sa 60 level din, babawi na yung ano yung price action nito si ASEN. Okay? So, good recovery. Malaki na rin yan. 4.15% si ASEN po. Next, Pure Gold. So, magiging parang URC ba to? Ano ba? Saglit Pasilip kay URC. Ayan, oh. Ang ganda ng galaw ni ano. URC natin. Pure Gold. Okay, nag-breakout siya. Di ba nauntog? Okay, nag-breakout siya. So, may breakout siya dito sa previous console niya at 25.3. So, good news. At on the way siya para i-retest yung mga previous peak natin. Nag-breakout na sa MA. So hanap tayo ng iba resistance. Pwedeng dyan, pwedeng dito, or siguro dito ko titingin. 26.75. So hopefully ang mangyari sa kanya, hindi siya mauntog dito kasi pag nauntog ulit siya,
may continuation yung yung downtrend channel natin sa kanya, di ba? Kasi ito na, meron siya established na support dito. Ilagay ko lang to para makita natin. Ayan. So may na-establish siya na support and then nag-bounce na siya. So nagre-reverse ng direction. So ito ang babantayan natin. Around 26.5 na resistance. Okay? So okay naman yung RSI and okay din yung MACD formation. So on the way sa recovery, si Pure Gold. 4.29% up and 3.86 million net foreign buy. Next, si dito. Okay. So, yun lang yung siguro pinaka-catalyst. So, tandaan niyo po yung price niya is follow-on offering 1 peso, 1.15, tama ba? To 2.25. So, nandun yung range, yung na-post natin kanina, na-retweet natin sa kanya. Kaya siguro medyo umano siya, nag-pull back. So, although ongoing na yung talks, bakit naman sobrang baba yung range na naman ng follow-on offering nitong si dito natin, di ba? So, lalagyan ko na lang siya. Meron siyang channel dito na, okay, so lagay natin. Hindi makita yung kulay blue. Lagay natin dito, 2 pesos. Hopefully hindi yan mabasag. So nakadepende siguro yan doon sa sa final offer price. Kasi range yung binigay niya, di ba? So yun po yung babantayan nyo kung meron kayong hawak na dito for the coming few days. Ayan. So 1.16 million net foreign buy and meron siyang negative 0.49% na loss. And next, si Erit natin. Okay, so panalo. Yung mga meron dividendo sa kanya. So ang lakas ng ang lakas ng shakeout niya dito last time, no? Tinitignan ko, sabi ko, naku, lahat na ng rates natin last time, laki din, no? 14% yung binigay niya last time. So ngayon, nag-breakout siya dito sa matagal na consolidation area. Meron pa siya dito konting resistance, pero parang gusto siyang itulak eh. Tingnan natin bukas. So kasi kahit 54 million yung lumabas, nag-close pa rin siya, positive pa rin, di ba? 2.96%. Yun nga lang, nag-ano na pala siya, nag-overbought na yung RSI natin. Ayan. So, watch out na lang dun sa mga pullbacks natin. Pero kung long-term investor ka, kasi pang long-term talaga itong si Iritz dividends na namimigay siya, di ba? 6% per year. So, mga 1.5% na kada bigay niya ng dividends. So, kabibigay niya lang last May 27, no? So, meron siya ulit the next May, June, July, August siguro, no? September. Yung pinaka-next na bigay niya. So, anyway, okay. So, resistance. Ilagay ko na dito. Lalagay na lang natin na breakout level yung ito. Nag-conso pa rin siya, no? Ilang araw din siya? 3 na nag-conso dito sa 35.3. And then ngayon, bumibigwas na. So, ano ba? Gustong umakyat ni Rich dito sa panalo pag balik tayo dito sa 50 pesos in the long run, di ba? So higher low and breakout, good chance sa rallies itong si Iris natin. So up siya 2.96% for today's trading naman. Okay, so yun lang po yung ating mga review for today's trading natin. So yung overall picture natin, actually napaka-bullish niya, di ba? So kailan hindi natin masyadong ramdam, sabi natin kasi walang masyadong pang net foreign buy dito sa market. And then makikita mo din, wala pa tayong masyadong high flyers dito sa market. Wala pang okay, meron dito 20%, pero wala kasing volume. Yung mga may volume na high flyers, wala pa, di ba? So yun yung mga abangan natin. GGS na yung may volume dito eh. So tingnan natin for the coming few days, hopefully mas maganda pa. At mali tayo na ampaho yung galaw natin kasi 68 million lang yung net foreign buy sa market. Okay po. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe. Or kung gusto mo na guys, join ka dito sa group. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. At kita po ulit tayo bukas. Last day of trading for the week.